Inaakala mo bang ang bangko ay isang dambuhalang kahadiyero na nag-iingat ng iyong pera? Ang pagkakamaling iyan ay nagpapahirap sa iyo araw-araw dahil ang totoo, ang bangko ay nagbibinegosyo gamit ang perang hindi naman totoo. Ngayon, tutulungan kitang tuklasin ang pinakadakilang panluloko sa modernong pananalapi. 1. Ilusyon sa paningin. Ang kwento ng walang lamang kahon. Karamihan sa atin ay lumaki na may inosenteng paniniwala na ang bangko ay nagtatrabaho tulad ng isang bodega. Magdadala ka ng 10,000. Mukhang napakatuwid at makatarungan, ngunit iyan ay isang Walang umuugong na printing machine, walang armored car na naghahatid ng pera. Taning mga numero lamang ang sumasayaw sa screen. Maraming nagagalit, itinuturing na ito ay isang malawakang panloloko. Bakit sila pinapayagang magpahiram ng perang sa totoo lang ay hindi naman nila pag-aari? Ito ang pundasyon ng sistemang fractional reserve na nagpapatakbo sa buong mundo. Kung hindi mo ito naiintindihan, habang buhay mong itatanong kung bakit ka nagtatrabaho ng husto, ngunit ang pera mo ay patuloy na nawawalan ng halaga. 2. Mekanismo ng pagpapatbo, kapital at likwidez. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Juan na nagbukas ng isang pautangan. May 10 piso si Juan na naipon niya sa buong buhay niya na tinatawag na kapital ng may-ari. Pinautang niya si Pedro ng 100 piso gamit lang ang isang kasulatan ng utang, kahit na 10 piso lang ang nasa bulsa niya. Magtatanong ka, paano kung ginastos ni Pedro ang 100 piso na iyon? Saan kukunin ni Juan ang totoong pera para magbayad? Dito natin kailangang malinaw na paghiwalayin ang dalawang konsepto na madalas ikalito ng maraming tao, pati na rin ng mga nasa sektor ng pananalapi, kapital at likwidez. Ang kapital ay parang panangga sa bala, ginagamit para punan kung sakaling hindi magbayad ang umutang. Samantalang ang liquidez naman ay parang tubig na umaago sa tubo. Ito ang aktual na cash para bayaran ang mga customer na gustong mag-withdraw. Lumilika ang bangko ng perang ipinautang na nagiging deposito. Ngunit kailangan pa rin nila ng tiyak na dami ng cash, reserba, para sa paglilipat ng pondo sa ibang bangko. Kung labis na magpapautang ang bangko at naubusan ng reserbang cash, makakaranas sila ng krisis sa liquidez. Sa puntong ito, kung sabay-sabay na magwi-withdraw ang lahat ng depositor, magaganap ang phenomenon na bigla ang pagwi-withdraw, bank run. Iyan ang dahilan kung bakit hindi makakapag-imprenta ng pera ang bangko ng walang hanggan tulad ng tsismis. Limitado sila ng dami ng reserba at ng mga batas ng sistema. Ngunit sa esensya, nagbinegosyo pa rin sila batay sa pagkakaiba sa pagitan ng mga virtual na numero at totoong pera. 3. Pag-ugali at psikolohiya, bakit takot ang mahihirap at gusto ito ng mayayaman? Ang sistemang ito ay lumilika ng isang napakadelikadong epekto na tinatawag na inflasyon, inflation. Kapag lumawak ang kredito, dumarami ang pera sa ekonomiya, ngunit hindi naman sumasabay ang dami ng produkto. Ang resulta ay tumataas ang presyo at ang mga taong nag-iingat ng cash, tulad ng itinuro ng ating mga lolo't lola at magulang, ang siyang pinakaapektado. Dito lumilitaw ang isang psikolohikal na bitag na tinatawag na pag-iwas pagkawala, loss aversion. Mas gugustuhin ng ordinaryong tao na hayaan ang pera na nakatago sa bangko para kumita ng maliit na interes kaysa ipuhunan ito dahil sa takot sa panganib. Ngunit hindi nila napagtatanto na sa isang sistema kung saan ang pera ay nilikha mula sa utang, ang simpleng pag-iipon ay sa kabaliktaran, naiintindihan ng mayayaman na ang kredito ay isang pang-angat, leverage. Hindi nila ginagamit ang sarili nilang pera, ginagamit nila ang pera ng bangko na nilikha mula sa wala para bumili ng aktual na mga ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit lalong lumalawak ang agwat ng mayaman at mahirap. Ang isang panig ay nag-iimbak ng papel na pera, at ang kabilang panig naman ay nag-iimbak ng ari-arian. Maraming kabataan na bagong pasok sa merkado ang madalas na nalulula sa dami ng komplikadang konsepto.
Ang pakiramdam ng pagkalito na ito ang pinakamalaking hadlang kaya hindi mo magawang tumawid sa panimulang linya. Takot kang maiwan sa pagkakataon. Takot kang hindi ka sapat na matalino. Takot kang maloko. Ngunit tandaan, ang pagiging komplikado kung minsan ay isang smokescreen upang itago ng mga profesional ang simpleng panuntunan sa loob. 4. Praktikal na solusyon. Huwag labanan, sumabay sa agos. Sa halip na magreklamo na hindi patas o panluloko ang sistemang ito, matuto kang gamitin ito. Unawain na kapag nagbomba ng pera ang bangko, karaniwang tumataas ang presyo ng mga ari-arian. Huwag mong hayaang ang takot o ang ilusyon na magaling ka ang magtulak sa iyo para isugal ang lahat sa mga laro ng tsansa. Magsimula ng simple, dahan-dahang lumipat mula sa pagiging tagapag-ingat ng cash patungo sa pagiging may-ari ng ari-arian. Hinihikayat ng sistemang ito ang pag-utang para sa produksyon, negosyo at pamumuhunan at hindi nito hinihikayat ang paglilibing ng pera sa ilalim ng kama. Gayunpaman, huwag mo ring abusuhin ang leverage kung wala ka pang kaalaman dahil kapag naubos ang liquidez, babagsak ka rin tulad ng isang masamang bangko. Tingnan mo ang mga malalaking korporasyon. Lagi silang nagpapanatili ng sapat na cash para sa operasyon, liquidez, at ang natitira ay inilalagay nila sa mga ari-ariang kumikita. Iyan ang pag-iisip sa personal financial management sa mataas na antas, balanse sa pagitan ng kaligtasan at bilis ng paglago. Huwag kang magpadala sa pananakot ng mga malalaking salita o terminolohiya. Ang esensya nito ay ang daloy lamang ng pera mula sa lugar na matiyaga patungo sa lugar na kumikita. 5. Konklusyon. Maikli, madaling tandaan at madaling maunawaan. Sa madaling salita, lumili ka ng pera ang bangko at binabago nito ang takbo ng laro ng buong ekonomiya. Hindi mo mababago ang mga patakaran, ngunit maaari mong baguhin ang iyong posisyon sa chessboard na iyon. Huwag mong hayaang gawin kang gatong ng iyong kawalan ng kaalaman para sa pagpapatakbo ng inflation machine. Kung gusto mong pataasin ang iyong financial IQ at makawala sa pagpapayaman sa iba, mag-subscribe na agad sa channel. Babalik pa ako na may mas hubot-hubad na katotohanan tungkol sa pera na hindi pa nasasabi ng sino man sa'yo. Kung gusto mong tumuklas ng mas marami pang nakakagulat at kaakit-akit na bagay na labis na kinatatakutan ng iba na hawakan, pindutin na ang subscribe button ngayon. At kung nag-subscribe ka na, magkita tayo sa susunod na video.